we're ready. So we are now on module number 5. It's all about learning, memory, and product positioning. Okay, so first things first. No? Ano nga ba itong learning? So learning sa Tagalog, ito ay pagkatuto. So literal ito, literal. Literal na pagkatuto. Ngayon, ang tanong, ang tao ba kailangan mong ituro lahat para matutunan niya yung mga bagay-bagay? Or meron bang mga bagay na natutunan mo nang hindi naman kailangan ituro sa'yo? Yan. So, for example, yung isang baby, no, na bagong panganak, parang mga isang oras pa lang o wala pang isang oras, marunong na yung magsak ng milk. So, wala nagturo sa kanya. Pero, sa sarili niya, alam niya kung ano gagawin niya. Now, ano pa? Walang nagturo sa baby na kapag siya ay nagugutom, kailangan niya umiyak. At wala rin nagsabi sa kanya na kailangan siyang dumede. O, di ba? So, ibig sabihin, it shows that there are things na pwede mo palaman na hindi kailangan ituro sa'yo. Ibig sabihin, sa sarili mo, you will realize na ito ay kailangan mong gawin. And that's what learning is. Okay? Ngayon, ano nga ba itong si learning? Ayan. Learning is any change in the content or organizations of long-term memory or behavior, and it is also the result of information processing. Take note, information processing. Ibig sabihin, ang learning ay pagkatuto mo matapos mong makuha yung mga information sa to. Pinrocess mo, okay, pinrocess mo, that's why natutunan mo. For example, yung pagsusulat. Okay, yung pagsusulat. So, yung stroke ng pagsulat mo, simula nung elementary ka, yan, natutunan mo yan. Yes, yung elementary, tinuruan ka magsulat. Pero eventually, nagbago na nagbago na nagbago o nag-evolve pati yung sulat mo. Bakit? Kasi, hindi tinuro sa ito, pero may mga nakuha kang information outside. Maaring yung katabi mo, nakita mo yung sulat niya. Merong stroke, medyo may buntot-buntot yung letra, na-adapt mo. So, ganyan ang ibig sabihin ng learning. Okay? Ngayon, ano ba? Halimbawa, merong isang bata tinanong, o anak, nagugutom ka ba? Opo. Pero ang gusto ko po, Thai burger. See? So, bakit siya nakapagsabi kagad ng burger? Kasi nga, out of the environment, natutunan niya na ang burger ay masarap kainin. Kaya, yun ang gusto niyang kainin dahil nagugutom siya. Take note ha, babalik ko lang. Yung gutom is a need. Pero walang nagturo sa iyo na kapag gutom ka, kailangan mo kumain. So ngayon, ano ang point? Yan. Sabi nga, since learning is brought to us by information processing. So information processing is a series of activities by which stimuli are received, transformed into information, and stored. Okay? So ano yun? Ano ba yung stimuli? Stimuli are impulse or information that evokes a reaction or nagdudulot ng isang reaction. Okay? So, itong mga stimuli na ito, no, ini-interpret mo to. Pero ang tanong, paano mo to ini-interpret? Yan. So, ito ay nakadepende sa kung ano na yung paunang laman ng isip mo o paunang laman ng utak mo. So, for example, sinabi sa'yo, ito, cologne to. Cologne. So, yung sinabing cologne, ang pumasok agad sa isip mo, mabango yan. Kasi cologne yan. Okay? So, ibig sabihin, meron ng prior knowledge na meron ka. That's why, madali mo siyang ma-interpret. Yun. So, yun yung sinasabing information processing. Sir, gaano katagal yung information processing? Saglit lang. Split seconds na lang. Di ba? Gusto mo, di ba, judgmental sa tao. Yun. Just lang. So, parang ganun din yun. Di ba? So, dahil nga sa meron ka ng mga paunang information sa utak mo, so mas madali para sa iyo ang mag-interpret. Ayun. So, ang maganda doon, guys, is that all of those informations na nare-receive mo, okay, at
pinipili mo na tandaan, ito ay matatandaan mo at ito ay magiging basis sa mga susunod mo pang interpretation. Okay? Kaya tayo nakapag-interpret kasi nga may laman na yung isip natin. Okay, so ganun siya. Now, in the information processing, meron niyang apat na activities. Ayan, so nakalagay dyan. 4 activities in the series. Yun. So ano yun? Una, exposure. Ibig sabihin dapat, hindi dapat, kundi una, tayong lahat ay na-expose. Na-expose sa lahat. Na-expose sa information, na-expose sa balita, na-expose sa mga factors. Okay? So dahil dun sa exposure na yon, some of those information ay pwedeng of interest to you or yung nakuha yung interest mo. So dahil doon guys, no, makukuha nga yung iyong attention. So ano tendency? Magpo-focus ka sa kanya. Halimbawa, merong isang product na maganda yung color. It so happen na yung color na yun ay favorite color mo. So ano tendency? Pwedeng makuha na yung attention mo. So eventually, hindi mo namamalayan, inaalam mo na yung detalye tungkol doon. So yun ang ibig sabihin niya. Tapos, once you get the information, naku po, nagugustuhan mo siya ngayon. Bakit? Kasi nalaman mo na itong product pala na ito ay ganito, gano'n, ganyan. So, parang pasok pala sa kailangan mo at pasok sa preferred mo o sa preference mo. So, nagkakaroon tayo ngayon ng positive interpretation. And then, kung hindi mo man siya mabibili ngayon, para ka lang naglasada, naka-add to cart na yan sa isip mo. Okay, so parang gano'n yan. Naka-add to cart na yan. Nasa isip mo, okay, kapag bibili ako ng ganito, alam ko na kung saan ako bibili, alam ko na kung ano bibili ko. Boom. Ayun. So, ibig sabihin, nasa memory. Okay, so that is how learning works. Ngayon, dahil nga ganun ang learning, sinasabi nila that learning is essential in a consumption process. So, ang tanong doon, paano siya nagiging essential sa consumption process? Diba? So, halimbawa, may nag-aya sa'yo, kakain. So, tara, kain tayo. My treat. Di ba minsan may pagkakataon na masasabi mo, sige, doon tayo kumain sa anong sarap doon. Yun. See? Since ito ay may memory na nakastore dyan sa isip mo dahil ito sa learning. Okay? Walang memory pag walang learning. So dahil nga nagkaroon ka ng pagkatuto na doon sa lugar na yon ay mayroong kainan at masarap ang kanilang lomi, no, pasasamahan mo pa ng soft drinks, kasi yung lomi nila doon overload. See? So lahat yan lalabas. Okay? Parang ano, mare-recall mo lahat ng information na dumaan. Diba? Mare-retrieve mo siya. Kumbaga sa ano ma-open mo yung file niya, no? Parang gano'n, ma-open mo yung file niya, then, ayun, boom. Babalik na sa'yo, may isip mo na siya. So, ganyan siya. Kaya nga, it's very true that learning is essential to the consumption process. Kasi lahat ay pwede mong ma-retrieve. Okay? So, yan ay kung yung information ay naging memory. Pag hindi siya naging memory, ito yung, ano nga ba yun? Hindi ko maalala. Yun ba yun? Kasi bakit? Most information na nagiging memory, no, nagiging dalawang klase yan. Short term at saka long term. Kung short term nga, so ibig sabihin temporary lang. O, diba? So, hindi siya pang matagalan. Pang sandali lang. So, may chances na makalimutan mo. Parang lecture yan eh. Yung teacher mo, nag-lecture, hindi man piniling tandaan, ayun, nakakalimutan mo agad. Pero yung K-drama ang pinanood mo, buti pa yun, tinandaan mo. Bakit? Pinili mong tandaan. Kaya hanggang ngayon, pag pinakwento sa'yo, buong buo, kaya mong ikwento. Bakit? Kasi, from simple information, naging
memory. Naging long-term memory. Kaya tumatak sa isip mo. Okay? So, yun ang ibig sabihin. Okay, okay. Now, ganito guys, yung tinatawag na information processing. Or pwede natin sabihin na ganito yung perceptual system. This is how we process information we receive. Okay? So, from the title itself, information processing, learning, and memory. So, this is how memory, no? Kaya, this is how we process memory. Now, okay. So, tignan mo ha. So, lagyan natin ng, ano? So, we have draw on a page. Ayan. So, ito. So, tignan mo to ha. Ito, ito guys, yung information processing system. This is how, this is the information processing case. So we have perceptual system. So paano at kailan nagsisimula itong perceptual system? Nagsisimula to guys upon exposure. Kaya dito titignan ito ano, information processing sa information processing system. So the perceptual system, no, they started kapag tayo ay nagkaroon ng exposure. Ayan. Pag nagkaroon tayo ng exposure, okay, at nakuha yung ating attention. Now, as we process it, ayun, kung mapapansin nyo, may arrow dito, may arrow na pa ganon, may arrow pa ganon. So, such informations na na-receive natin under perceptual process, wherein we take information, we deal with information, siya ay magiging short-term memory. Kasi na-receive ng isip mo. Okay? Now, kapag siya ay naging short-term memory, ano na daw ang ginagawa natin? Nagsisimula na tayong mag-interpret. Yun. So, nasa interpretation na tayo. Okay? Ngayon, if you find it good, if you find the information good, relevant, or valuable, especially relevant siya dun sa isang bagay na gusto mong gawin, from short-term memory, magsisimula ka na ngayon ng processing mo ng transfer. Ano na? A transfer from short-term memory into long-term. So, pag ito ay naging long-term na, ibig sabihin, it is now for good. It is now for storage and retrieval. So, ibig sabihin, dito pa lang sa short-term memory, the mere fact na naiisip mo na siya na i-transfer o tandaan, ayun na. So, pag kaya tinandaan mo na, siya ay napupunta na sa long-term. So, kung mapapansin mo, itong part na to, ito ay nasa learning process. Okay? Tapos, ito namang long-term o yung storage and retrieval plus your purchase and use behavior, ito ay nasa outcome na. Okay? So, ulitin ko lang ha. Ang short-term memory kasi, ito ay temporary. Okay? Temporary lang. Pero kapag ka long-term, ah, long-term na nga eh. So, isabihin, for storing and retrieving na yan. So, dito na ginagamit, guys, yung for decision making. Okay, so hopefully, nagkaintindihan tayo. Okay, so let's continue. Memory's role in learning. Ayan. So, memory is the total accumulation of prior learning experience. Therefore, if it is a learning experience, pwede natin sabihin directly na may malaking role yung memory in learning. Okay? Now, katulad ng sinabi dito, no? Katulad ng sinabi dito, learning, ayan no, learning to, oh, di ba? Sa
learning process pa lang, nakikita mo na, okay? Na meron siyang significant role na gagampan. Okay? Now, tayo ay natututo or nagiging long term, tulad nga nito, okay, kasi outcome eh. Yan. Kasi merong interplay yung, alin, yung memory. Yan. So kaya sabi niya, memory is critical to learning. It consists of two interrelated components, the short term and the long term. Short term or STM is a working memory. Working kasi that's portion of total memory that is active, that is currently active and in use. Samantala, si LTM o si long-term naman is the portions of the total memory devoted to permanent information storage. Kaya ibig sabihin guys, ibig sabihin, memory really plays an important role in learning. Because kung memory, walang memory, walang active information, walang active memory, wala ring long term. At kung walang long term, walang learning. Wala tayong natutunan. Hindi nag-store eh. Kasi kung nag-store yan, natutunan mo yan. O, di ba? Kaya malaki yung role na gagampanan niya. Now, to learn more about short-term memory, ito yung ilan sa mga data or information about sa kanya. That ang STM has a limited capacity to store information. Kaya ito ay nakakalimutan mo. Okay? Kaya nakakalimutan mo siya. So, there is also a similar process that occurs with a short-term memory. Okay? Individual uses STM to hold information while they are analyzing or interpreting it. So, ganun pa pala siya ka-useful. Para pala mag-transfer into LTM, hinahawakan niya muna yung short-term memory, pinipilit niya muna itong tandaan habang ina-analyze niya at ina-interpret na ito. So, di ba? Without the short-term memory, I don't think there will be long-term memory. And then there will be no learning. And then sabi niya, STM is closely analogous to uh, na, analogous to what we normally call thinking. O yung nag-iisip ka pa. Sir, nag-iisip. So, ibig sabihin, nag-analyze at nag-interpret. Okay? So, ano naman itong si LTM? Oh, bago pala yun, guys, please be aware of the characteristics of a short-term memory or the STM. So, una, STM is short-lived. As mentioned, being short-lived, ibig sabihin, may chance talaga na mawala rin siya kagad. So, ganun siya kabilis. Ngayon, dahil nga ang STM ay short-lived o madali rin kalimutan, ano dapat natin gawin para matandaan? Para, para mag-sink in siya. So, meron tayong tinatawag na maintenance rehearsal. Maintenance rehearsal is the continual repetition of a piece of information in order to hold it in its current memory. So, ibig sabihin, kailangan pala ay paulit, ulit, 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 ulit. Kaya pala kapag ka nagre-review ka, di ba, yung words, inuulit, ulit, ulit, ulit mo. Kasi kahit ikaw mismo naniniwala ka, na kapag ginawa mo yun, matatandaan mo. Ah, so yung palang pagre-review natin ngayon, scientific pala yun, no? O, diba? So yun ang tinatawag na maintenance rehearsal. So, ano ba? It has limited capacity. Hmm. So kaya nga hindi rin nagtatagal kahit pilitin natin na mag-sink in siya ng mas matagal. Unless inuulit, ulit, 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 ulit lang natin ulit. Okay? So kaya pagka meron kang kailangan tandaan, tandaan mo na kagad. Wala, tandaan mo na kagad. Kumbaga, learn to appreciate it, learn to know it well, para na sa ganun, mag-sink in siya ng gusto sa isip mo. Okay? Pangatlo, elaborative activity. So STM, which is often termed as a working memory, because that is where information is being analyzed,
categorized, and interpreted. That makes it an elaborative activity because naka, ano yan, naka-separate lahat yan. Naka-arrange siya ng maayos. Oo. Para hindi kasi ano, para hindi ka maguluhan. Minsan, di ba, sinasabi natin, parang ang labo naman, hindi ko pa maintindihan. Kasi ibig sabihin, nagkakalabo-labo siya. So sabi nga nila, elaborative activities are the use of previously stored experience. Ah, yun pala yun. Pero sir, STM yun na, yes. Yung STM mo will be backed up by previous, no? Previous event. So yung mga nangyari. So ganyan ang elaborative activity. Ngayon, si long term is unlimited, permanent storage. And we can store numerous types of information, concept, decision rules, process, and affective. So yan naman ang LTM. Now, marketers are very particular. They're very interested in semantic memory, which is the basic knowledge and feelings an individual has about the concept. At ano ba yung concept niya? Ayan, literally, yung concept na yan. So, ibig sabihin, semantic yun. Oo. Semantic memory, which is the basic knowledge or feelings an individual has about a concept. So that represents your understanding. Sir, nakabase ba ito sa experience namin? Yes. Pero hindi lang experience. That includes also your knowledge. So, your memory. Next one is the, ah, yan. Itong episodic na to ay actually, pareho to or part ito ng LTM. So another type of memory of interest is the episodic memory, wherein this memory is sequence of events in which a person participated. These personal memories of events, such as the first day, graduation, or learning to drive, can be quite strong, and they often elicit imagery and feeling. So yun pala yun. So it's a sequence of events, right? That triggers, the memory. Now, meron din tayong tinatawag na flashbulb memories, which are special, special type of episodic memory. The flashbulb memory is acute memory. Is acute memory. Yan. So, paano natin ito gagawin? No? It's an acute memory for the circumstances surrounding a surprising and novel event. Yan. So, ang point dito, matatandaan mo. So, halimbawa, meron ka isang nasaksiyan, isang bagay na maganda. Nag-i-stay yan sa mind mo. Kasi nga, nag-anood mo sa night show sa kanya. So, magiging ganyan yan. Ayan, schema, ito pa. Schema is a pattern of such associations around a particular concept. So, ibig sabihin, kunwari, isang brand, no? Meron kang agad masasabi tungkol sa kanya. Parang ganito, tinanong ka, what makes a guwapo? Tall, dark, and handsome. O, di ba? Ang bilis. Bakit? Kasi prior sa tanong, meron lang nagtanong sa'yo. So, may knowledge ka. So, yun naman ang schema. So, both concepts and episodes acquired deep or depth of meaning by becoming associated with other concepts and episodes. So, memory of how an action sequence should occur, like such as purchasing and drinking soft drinks, that relieves stress. Kaya pala sir, kapag ka ikaw ay bumili sa tindahan, uminom ng soft drinks, parang may naaalala ka kung anong brand yung ini-endorse. So, may mga ganun. And syempre, para dito guys, kailangan may script. Kailangan may script. Hindi pwedeng wala kasi ano sasabihin mo? Anong gagawin mo? Anong magiging setup? Kaya ang sabi niya, script is a memory of how an action sequence should occur. So, pinagtanungan talaga yan. As purchasing and drinking is subject.
Yun. Okay? So yan naman ang script. Now, eto guys, sa isang example ng schema. So, kunwari daw, Mountain Dew. Ano may isip niya pag sinabing Mountain Dew? Rich, fun, green, cool. Ah, so yan pala yung kanyang schema, yung association. Tapos, siyempre, oh, ano pa ba? Oh, crispy kasi carbonated siya. Fun kasi masarap sandalin sa party. Diba? Extremely. No? Kapag ka-extreme, mas cool. So, yun naman siya. Yun naman yung sinasabi natin na schema.